viewers, subscribers, followers, at mga damador sa Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome to my vlog. Dito, The Secret Victory in Dama Game. Ngayon mga kadama, opening time pa rin tayo. Kaya lang Pride of Second Move nga. Part 4. 416 versus 313. Ito, yung pinakita ko kanina sa live. Dito natin ipapasok sa YouTube para mas kompleto at mas hindi siya mawawala. Kaya ito na mga dama, 416 siya, 313 tayo. Yan, yung nagto 215, ito nga yung part 4. Dito ang best move natin, susubo niya ng 15-15, kakain lang tayo. Kain lang. Huling kain niya is 5-15. Dito, ang best move natin, sayangin muna natin ang 6-2. Sinalo niya lang ng 7-3. 10-6 tayo. Posibleng timing lang siya ng 12-7. Diyan, titira tayo ng 12-8. Titira naman siya ng 9-5. Susubo natin itong 314. So, ito na yung mga binabawalan sa kanya. 5-1, 8-3, 7-3. Yan. Posibleng pangit na tira yan. So, ano bang tamang tira? Pwedeng 7-2 at pwede rin 6-2. Yan. Kapag nag 6-2 siya, 4-16 lang tayo. Ito nga yung tinira niya, 7-3. Diyan, mga dama, pwede tayong mag 5-4 at pwede rin tayong mag 6-2. Dito muna tayo sa 6-2. Ayan. Pag 6-2 natin, dito nga, ang best move niya dito, 10-6 at saka 3-14. Maliban dyan, pwede na siyang, posible na siyang matalo. Halimbawa, ito, dibalde siya. O, yan. Kung ito naman, tatakip lang tayo, 5-4. Yan. So, marami na siyang bawal dito. Bawal ang 5-4, bawal ang 5-1, bawal ang 10-6. 11-6 lang talaga ang best move niya rito. Yan. So, pag 11-6 niya, ibibigay na natin to, dalawa, at tayo rin dadalawa. Ngayon, kung gumanon siya, lamang tayo. Kung gumanon siya, lamang pa rin tayo. Ito lang yung best move niya, 8-3 lang. Yan, kakain tayo ron, at kakain siya ng 6-14. Yan, pag 6-14 niya, titira lang tayo ng 7-2. Ngayon, kung titira siya dito, sisingit lang tayo, lugi na siya. Siguro 330 na lang ang best move niya. Pag 330 niya, ayan, magto-214 lang tayo. Pag 10-6 niya, 14-16 lang tayo. So mga kadama, ayan, mauwi na ito sa tabla talaga. Kung dito naman siya titira, pwede pa naman tayo mag
9.5. Ayan. Ngayon, kung susubo siya, ayan, kakain tayo dyan sa 1.5 at saka kakain siya ng 10.4. Titira lang tayo ng 14.15. Pagkatapos niya tumira ng ibibigay lang natin at saka kakain tayo. So, ibig sabihin lang, doon sa part na yon mga kadama, tabla. Tingnan naman natin dito sa kabilang part. Ayan. Sabi ko nga, pag nag 7.3, sayangin natin ng 6.2. Ngayon, ayan. Sinayang niya ng 3.14, tsaka tumakip tayo ng 5.4. Ito na yung kanina. Nag 11.6. Pero halimbawa, dahil tapos na tayo dyan, hindi siya nag 11.6. Yan. Pag sayang natin ng 6.2, ito naman ang itinira niya. So, ibig sabihin, kain-kain lang. Kain tayo ng 2.14, kakain siya ng 3.15. Diyan, sa part na yan, titira lang tayo ng 5.4. So, inaantay natin to magkamali siya rito, 5.4 o kaya 5.1. Yan, malintira niya. Ito na lang ang posibleng itira niya. Yan. Diyan, pag nag 6.1 siya, titira lang tayo ng 9.5. So, pag 5.4 niya, isusubo na natin tong 14.15. Yan. Kita ko lang. Kumain siya dyan. Sinubo natin ng 7.2. Kumain tayo ng 3. Kumain siya ng balik. So, dito na tayo sa 16.14. Tumira siya ng 7.3. Titira lang tayo ng 5.1. Pag tumira siya ng 6.2, titira lang tayo ng 10.6, titira lang tayo ng 1.16. Pag sinayang niya, susubo lang tayo. Ngayon, kung hindi niya isisayangin, dito lang tayo. So, makatuwid, pagpunta niya rito, ibibigay na natin. Tsaka tayo. Taro. Gaganon siya, doon na tayo. Gumanon siya, dama na tayo. So, ibig sabihin lang, itong ano na to, draw talaga to, mga kadama. Wala tayong magagawa kasi talagang tablahan lang. So, pwede na tayong gumit na. Yan, iilag lang siya. So, tabla. Kaya, doon sa part na yung tabla, pero, meron pa rin tayong pagdadaan ng panalo. Kung halimbawa, ganito. Ayan. Tumira nga siya ng 7.3. Sinayang natin ng 6.2.
Ibig sabihin, hindi siya pumunta rito. Ito yung tinira niya. Yan. Kumain tayo dun. Kumain lang siya. Tumira tayo ng 5-4. Tumira siya ng 6-1. Tumira tayo ng 9-5. Ito yung sinasabi ko na dadaan tayo sa panalo. Kung halimbawang itinira niya to, yan, posible tayong makatikim ng panalo dito. Ito yung maling tira niya. Inapuran niya dyan na mag 115. Dito lalamang tayo. Ito nyo mga kadama. Titira lang tayo ng 7-3. Ngayon, hindi siya pwedeng makababa ng 8-3 dahil may subo na siya. Ngayon, pagpalagay na natin tumira siya ng 5-4 man o 5-1. Pag 5-1, okay lang yan. Titira lang tayo ng 11-7. So, hindi pa rin siya makapunta rito. So, pag dito siya, titira lang tayo ng 13-16. Kapag sinubo niya yan, na nakawin natin, so, ito lang, pag ilag niya, sisipain natin pabalik. Dibaldi na siya. So, ibig sabihin, maling isubo. Yan, mga kadama. Pag isinubo, talo. Ngayon, kapag nag-8-3 siya, 4-16 tayo, at nag-3-14 siya, tsaka tayo magpa-5-4. So, mauubusan na naman siya ng tira. So, obligado siya magpakain. Yan. At babalik na naman siya dito. Hindi, gaganon lang naman tayo. Pag nakaw niya na naman, iilag lang tayo. So, ito yung panalo natin mga kadama. Kung sakasakaling magkamali siya, mag 5-1. Yun lang. Pag 5-1 niya, magkakaroon na tayo ng panalo pagkatapos natin tumakip ng 7-3. Kaya ito mga kadama yung kabuuan ng part 4 ng 4-16 versus 3-13 pride of second move. Kaya mga kadama, salamat naman muli at nakapag-ambag na naman ako ng maikling kaalaman tungkol sa larong ng dama at dito sa variation ng 416 versus 313. Kaya mga kadama, tuloy-tuloy lang tayo at huwag kayo bibitaw at marami pa tayong papakitang mga tira. Sige, see you soon.